Hi, I'm Jim Joseph Rosales from BS Math 3A, and for this video, i-discuss ko kung ano ang Pandas library. Pandas is a fast, powerful, flexible, and easy-to-use open source data analysis and manipulation tool built on top of the Python programming language. Pandas has so many uses that it might make sense to list the things it can do instead of what it can do. These tools is essentially your data source. Through Pandas, you get acquainted with your data by cleaning, transforming, and analyzing. And for this, kailangan natin ng isang CSV file na i-upload dito kay Jupyter para masagawa ito. So, meron ako dito ngayon CSV file. And then open, i-upload natin. Then upload. And then pwede na tayong gumawa ng bagong Jupyter notebook. And then, syempre magsisimula tayo sa heading Pandas. From code to heading. Then shift enter. And then syempre mag-import tayo ng Pandas as TD. And magtanim tayo ng JJ equal to Pandas. And kawasahan ni Jupyter yung in-upload natin kanina na CSV file gamit ang read underscore CSV. And then dito natin lalagay yung name file ng in-upload natin ng CSV file. And then ship para makita yung laman nung niread natin na gym.csv, pwede natin type lang dito na natin. Para natin ma-minimize itong graph na to, kung gusto nating lima lang yung first 5 rows lang yung palabasin natin, pwede tayong gumamit ng j.head. And then nakalagay dito na hanggang 4 lang kasi sa Jupyter lagi tayo nagsisimula sa indexing na 0. So 0, 1, 2, 3, 4. Then yung 4, ito yung pang-apat, pang-limang rows. And for the heading parenthesis, pwede tayo maglagay ng value dito sa loob ng parenthesis, pero kapag wala tayong nilagay, default na 5 lang yung papalabasin. And for halimbawa ay last 5 naman, then shift enter. Yung last 5 rows naman yung ibibigay niya result. Pwede natin siyang baguhin na halimbawa first 10 rows yung palalabasin natin yung result. Ganyan. 0 to 9 yung lumabas kasi 0 and indexing. For the tail, pwede natin palabasin na 10 rows. Huling 10 rows ang bibigay. For this method naman, pwede natin i-locate kung anong row lang yung gusto natin palabasin na result. Gamit ang JJ, yung name natin, and then iLoc. Halimbawa ay gusto natin palabasin itong first row, so gagamit tayo ng 0 and then colon. So ang binigyan niyang result ay itong first row, which is yung time 1, yung month, first month, year 2013, and then yung shades. Halimbawa naman ay gusto nating palabasin ay yung column naman, pwede natin gawin yung JJ, iLoc, and then ito naman yung colon sa X values, and then halimbawa ay ang papalabasin natin ay
month. Hindi, yung year. So, ang indexin natin ay 0. So, magsisimula siya sa 0, 0, 1, 2. So, ito na lalagyan. So, binigay niyang value ay yung mga year dito sa dataset na binigay natin. Gamit din ng pandas, pwede natin describe yung dataset na niread natin kanina gamit ang JJ na code dot describe. Then binibigyan niya yung mean, standard deviation, and then yung minimum value, then yung max value kada column. For this method naman, pwede tayo maglagay ng panibagong column. Bawa ay JJ. Bawa ay kunyari ay yung year yung sales minus natin the year. Halimbawa, pero hindi sila related para siyang connect, pero tatry lang natin. So, gagawin natin na year minus sales, year minus sales is equal to JJ yung name ng first column, ng column na pupunin natin, year pala sa year minus JJ then sales. So, itong year minus sales ng buong CSV file natin. Then, tignan natin kung nagdagdag siya ng panibagong column which is year minus sales. So yun, nagdagdag siya ng panibagong column which is ito, tapos pinag-minus na yung year minus sales. Kung gusto naman natin tanggalin tong column na year minus sales, pwede tayong gumamit ng code na JJ na crop, then columns equal to year minus sales. So, tinanggal natin yung column. Ngayon, natanggal natin yung column na year minus sales. And dito na po nagtatapos yung video natin. Marami pa siyang methods or functions na kayang gawin. Pero sa video nito, ito lang yung mga simpleng methods na nagawa natin gamit itong pandas and Jupyter Notebook. So, hanggang sa muli, dito na lang. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.